State of the Nation. Mahirap ang mga kanseladong biyahe sa mga kababayan nating gustong humabol makauwi sa kanilang probinsya para sa bagong taon. Yung iba naman, naubusan na ng ticket dahil fully booked na sa ilang terminal. Narito po ang aking report. Pasado alas 10 ng umaga, wala pang siksikan sa ilang terminal sa EDSA. Pero simula bukas, asahan na raw ang dagsa ng mga biyahero. Marami pa namang bus na biyaheng Batangas, Pangasinan, Olongapo, Bulacan at Baguio. Di lang po nauubos, medyo nadidelay na gawa po ng mga traffic. Pero marami naman tayong dineploy na mga bus sa mga bawat terminal. Pero sa biyaheng Bicol at Visayas, nagkakaubusan na. Kaya ang ilan, chance passenger. First time lang din po umuwi ng ganitong ng galing okasyon. Mas mahirap po palang sumakay. Sa PITX, marami ring nagbabakasakaling makakuha ng tiket pa Bicol. Ang ilan sa kanila, bigo dahil fully booked na hanggang katapusan ng mga biyaheng Bicol, Visayas at Mindanao. Ang inaasahan na lang ang mga idaragdag na bus ng PITX. Ngayong araw, inaasahan na papalo sa 160,000 na pasahero ang pupunta sa terminal. Sa Northport Terminal, stranded ng ilang pasahero. 4 na biyahe na patungong Cebu, Cagayan, Iloilo, Bacolod, Ozamis at Palawan ang kanselado. Dapat tinawagan na sana nila na cancel para hindi mo na ako alis doon. Siyempre ang pera namin para lang din sa sapat na uwi namin doon. Kahit man ang sagot ng lunch. Ayon sa shipping line, epekto pa rin daw ng dating bagyong Kabayan ang dahilan kaya may kanselasyon. Maaga rin daw silang nag-abiso sa bagong schedule. Magbibigay din daw sila ng pagkain at tubig sa mga stranded. Bilang pag-iingat sa ASF, bawal ang pagpapasok ng pork products sa Batangas Port. Kaya si Ana, halos maluhanang maharang ang panghanda niya sana sa medianoche. Mahigpit ni pinagbabawal ang flammable materials, patalim at mga paputok. Nagkokomento ng Korte Suprema ang Department of Transportation at LTFRB sa naunang petisyon ng ilang transport group na maglabas ng temporary restraining order laban sa PUV Modernization Program. May 10 araw sila para magkomento sa petisyon na humihiling na ideklarang unconstitutional ang inilabas nilang department order at memo circular. Pero habang hinihintayan, naghain ngayong araw ng extremely urgent motion sa Korte Suprema ang ilan pang transport group para pigilan ang December 31 consolidation deadline. Sa isang pahayag, sinabi ni DOTR Secretary Jaime Bautista na mananatili ang deadline. Majority na raw ang natanggap nilang suporta mula sa mga operator, lalo't 70% na raw ang nakilahok sa proseso ng konsolidasyon. Sa halip na pera at alahas, posas ang napasakamay ng isang nagpanggap na customer ng isang saglaan para makapang-hold up. May spot report si Rafi Tima. Suot ang uniforme ng isang intern na pulis at pulis bullcap. Pumasok ang suspect na kinilalang si Ranel Alandone Hiramo sa isang sanglaan sa Paso de Blas, Valenzuela alas 2 ng hapon. Nagpanggap siya bilang customer. Kumuha pa nga siya ng slip. Tinatanong niya kung paano mag-fill up. Maya-maya, nilabas na niya yung kanyang baril at dineklara na niya yung kanyang pang-hold up. Dahil may safety glass partition, hindi ma-access ng hold-upper ang mga pera at alahas. Iniabot niya ang isang bag sa isang empleyado na nasa customer area para doon nilagay ang mga alahas. Ang delay na ito, naging pagkakataon para makatawag sa pulis sa mga tauhan ng pawn shop. Agad po nagresponde ang ating mga kapulisan, lalo po may nakadeploy tayong pulis malapit sa area. Kaya within 15 minutes po, nahuli po yung nang-hold up. Ang insidente, posible raw lumala kung hindi mabilis nakaresponde ang mga pulis. May 2 minor de edad na customer daw kasi nang mangyari ang pang-hold up. Base sa statement ng supervisor, hinold talaga yung dalawa. Mauwi sa assessment ko lang, mauwi sa hostage taking. Mahaharap ang suspect sa reklamong attempted robbery, illegal possession of firearms and ammunition at illegal use of uniform and insignia. Hindi na siya nagbigay ng pahayag. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nadagdagan pa ang mga naaresto dahil sa pagbebenta ng paputok online. May paalala naman ng mga otoridad kaugnay sa tamang pagbabiyahe ng paputok para iwas disgrasya. May report si June Veneracion. Ma'am, wala nang nagawa ang babaeng yan nang arestuhin sa harap ng kanyang umiiyak na anak sa Tondo, Maynila. Hinuli siya dahil sa pag-aalok umano ng paputok sa social media.
Nakuhanan siya ng 10 rim ng plapla na iligal. Kayo po ba may alam na ito yung pinagbabawal o hindi? Alam po. Ano ma'am? Alam po. Alam mo bawal. Pero bakit po nagbenta pa rin kayo ng paputok sa online? Hindi na po magsasalit. Sa Bataan naman, nahuli ang 2 pang sospek. Sa kabuuan, 5 na ang inaresto na sangkot sa online bentahan ng paputok. Paalala ng PNP, bawal magbenta online ng anumang paputok dahil di matitiyak ang kalidad at kaligtasan nito. Sa mga otorisadong tindahan lang daw bumili ng paputok para iwas disgrasya. Marami niyan sa Bukawi, Bulacan na tinaguri ang Fireworks Capital of the Philippines. Bukod sa kalidad ng produkto, tinitiyak din ang kaligtasan ng pwesto ng tindahan ng paputok. Alinsunod sa safety standards ng BFP, may kanya-kanyang fire extinguisher ang bawat stall. May mga drum din ng tubig at buhangin at nakaantabay ang mga fire truck, ambulansya at mga bombero. Bawal manigarilyo sa compound ng mga stall. May mga otoridad din doon na nagpapaalala kung paano ang tamang pagbiyahe ng mga paputok. Kapag di kasi nag-ingat, posibleng mauwi sa disgrasya gaya na nangyari noong nakarang linggo sa isang transport terminal sa Marikina. Wala pang bagong taon, nagkaroon na ng putukan na susunog ang truck na may kargang mga kahon ng paputok. Nasawi ang driver at pahinante ng truck. Hindi bababa sa 5 ang nasugatan. Noong 2018, nasunog naman ang isang tricycle sa Bukawi, Bulacan matapos kumiskis, mainitan at pumutok ang mga karga nitong kwitis. Ingatan lang yung pagtransport na hindi mahulog or nasa labas, mainitan or mabasa. Lalo na yung mga maulanan, yun ang mga nagkukos ng spark pag natuyo, pusang puputok mga yan. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ammonia tumagas mula sa isang ice plant sa Fernando Poe Jr. Avenue sa Quezon City. Naka-breathing apparatus suit at hazmat suit ang mga rumespondeng bumbero dahil delikadong malanghap ang ammonia. Ayon sa operations manager ng planta, nakalabas naman lahat ng empleyado nila. Pinaalis din muna ang mga tao malapit sa ice plant dahil sa nakasusulasok na amoy. Tigil operasyon muna ang planta, pati na ilang kalapit na establishmento. Mga paputok, hindi lang masama sa kalikasan at sa kalusugan ng tao, kundi pati na sa mga hayop. Paalala ng Philippine Animal Welfare Society at ng eksperto, delikado ring makalanghap ng usok ang mga pets at nagdudulot ng stress sa kanila ang sobrang ingay. Para maiwasan ito, paglaruin o ilakad muna ang mga alaga para mapagod at mas maging kalmado kapag nagputukan na. Huwag silang palabasin ng bahay para iwas disgrasya at kung maaari, ilagay sa kwartong tahimik at doon magpatugtog ng nakakakalmang music. Pwede rin gumawa ng anti-anxiety wrap. Tela lang, so wrap nyo lang po in front of the chest of your dog. Tapos gagawa po tayo ng crisscross sa kanyang nape area. And then i-wrap sa kanyang chest. And then crisscross po ulit. And then ending sa kanyang back, middle back. And then pwede nyo na po siyang ibuhol. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 6 ang sugatan matapos sumalpok at dumiretso sa loob ng isang bangko sa Quezon City ang isang SUV. Kabilang sa nasakta ng ilang bank employee, isang security guard at ilang kliyente. Isinugod sila sa ospital. Napag-alaman ng mga unang rumesponde sa insidente na palis na sana ang driver ng SUV na kliyente rin ng bangko. Nang umarangkada papasok sa bangko ang kanilang sasakyan. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver habang patuloy ang investigasyon. Isang bus ang muntik nang mabangga ng police car na biglang pumasok sa EDSA busway. Sa pag-iwas ng bus, nabangga naman ito ang harang ng MRT sa Santolan Station southbound. Nabasag ang windshield ng bus. 5 pasahero nito ang sugatan at isinugod sa ospital. Otorisado namang gumamit ng busway ang mga on-duty police vehicles pero paalala pa rin ng Transportation Department mag-ingat dahil sa inyo nakasalalay ang kaligtasan ng inyong mga pasahero.
Walang pagsidla ng tuwa ang cast at production team ng pelikulang Firefly ng tanghaling Best Picture sa 2023 Metro Manila Film Festival. Mapapanood ang Firefly sa mas maraming sinihan simula ngayong araw. May report si Lars Santiago. Nagningning ang mga alitap-tap sa gabi ng parangal ng Metro Manila Film Festival ng tanghaling Best Picture ang pelikulang Firefly. Best Picture! Firefly! Nagbunyi ang cast and crew mula sa production ng GMA Pictures at GMA Public Affairs. Pinangunahan ni GMA Senior Vice President at GMA Pictures President Annette Gozon Valdez ang pagtanggap sa parangal. We're just very thankful na nabigyan kami ng ganitong award. We're thankful na na-recognize yung hard work at lahat ng hirap na pinasok sa pelikulang ito. Kasama rin sa tumanggap si GMA Pictures Senior Vice President at Public Affairs First Vice President Nessa Valdelion. Higit rin ang pasasalamat ng produksyon sa parangal na Best Screenplay. It's been a privilege to tell the story and sana po lahat tayo ay mahanap natin ng ilaw sa ating mga sarili. At Best Child Performer para kay Sparkle artist Yuen Micael. Sobrang saya ko po kasi first time ko pong makahawak ng ganitong award. Pero maliban sa pasasalamat, hiling ng pelikulang Firefly na mas marami pa ang makapanood ng pelikula na para sa direktor na si Zig Dulay ay talagang mula sa puso. Inaalay namin ang pelikula sa lahat ng taong naniniwala sa kapangyarihan ng pangarap, kapangyarihan ng pag-ibig at kapangyarihan ng sining. Dumalo rin sa parangal ang ilan sa pinakamalalaking pangalan sa industriya, kabilang ang ilang kapuso royalties, Dingdong Dantes at Marian Rivera, Alden Richards, Mateo Guiducelli, Eugene Domingo, Cassie Legaspi, Firefly star Alessandra De Rossi, Miguel Tan Felix at Isabel Ortega. Lars Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.